Hey mga buddy, welcome to the channel. Kung bago ka lang dito, and welcome back kung lagi ka na nag-aantay sa mga videos ni Mab Auto Channel. And for today, mukha lang akong tanga dahil hindi ko na-record yan sa aking microphone. Here I am doing voiceover. But on this video, BBC ang gagawin natin mga buddy. Alam nyo naman yung BBC sa mga matatagal na dito. Hindi Big Black Clock, kundi Baguio Balikan Challenge. Mitsubishi Mirage. Ito pa rin yung Mitsubishi Mirage na nireview ko. Pati yung dinala ko sa Sampaguita Burgering mga padi. Gagawin naman natin ngayon is BBC. Pa full tank na ako. Nabot tayo ng 32 liters. But walang kwenta yan. Gagawin natin is syempre re-reset natin yung trip A. Yan. Tapos ano pa pwedeng i-reset dito? Ito, reset din natin yung fuel consumption nya, average. Yan, tingnan natin kung magtutugma. And syempre magche-check ako ng hangin, magpapahangin ako doon mga padi. Factory setting, dito mo yan makikita. Yan, 32 kapag 82V ang goma, and 35 pag 82S. 32 pare. Diyan, magpapahangin nga tayo mga padi. At susubukan nating hindi magpagas syempre hanggang makabalik tayo dun sa kabilang Petron. Yan mga padi. Yan naman ang lagi kong ginagawa sa aking BBC. So nilalagay ko lang sa factory setting dahil 82V yung goma, 32 lang, 32 PSI. Anyway, na-reset ko na lahat ng kailangang i-reset dito. Let's go sa traffic! Ayan na ang traffic mga padi. It's Thursday at ito yung may long weekend tayo na inusog ni BBM. So meron tayong 4 days na bakasyon. At for sure ma-upload ko to somewhere in time pa. I hope you enjoyed your vacation. Nagsisimula na yung mga papuntang norte, pero maluwag-luwag pa. It's 1:20. So ganun nga ang gagawin natin mga padi sa BBC. Lagi ko namang ginagawa yan. Pagas ako doon, pinupuno ko doon, then hindi tayo magpapagas hanggang makabalik tayo dito. Hopefully makabalik, dahil ito ay merong 42 liters mga padi. And this is a 1.2 liter 3-cylinder inline 3, no? Mated to a CVT. At wala naman akong weight. Si Commander-in-Chief lang ang weight ko. Balikan lang, pero babalik kami of course tomorrow. Syempre papahinga muna kami doon, pero hindi ako magpapagas. Anyway, boring naman dito, traffic dito. Diyan tayo sa NLEX. Syempre hindi natin binibaby to kung how I drive at legal speeds. Yung tinatawag kong gradually fast mga padi. Ganun ang gagawin natin. Alright. Hirap talaga nung CVT na ganito mga padi. Ganito lang siya, apak, tapos mag-shift ka agad. I mean mag-a-adjust ka agad yung belt. Saka itong squeak sa preno medyo parang may naiipit na sisiw eh. Walang involvement, just shift to D and drive, or shift to B. Sinabi ko rin naman yan sa review ko, B. Yan mga ganyan, no? Bababad sa gradually fast lang tayo. 100, yeah, 100 na. Tapos shift to faster lane. Saan may fast, alam nyo naman ng mga Pilipino mga padi, may mga hindi pa rin talaga marunong gumamit na expressway dito sa fast lane or overtaking lane. Wala pala tayong fast lane. Ang fast natin is 100, 110 na yun dito. Itong B na to mga padi, kailangan mo ng power, kasi pag nasa normal driving mode ka lang, ganyan siya eh, oh. Ibibi ko B. Yan, aangat yung RPM. Diba? Mas nare-reach niya agad yung power band niya, pero high RPM siya lagi. Medyo i-review pa natin. Ngayon ko lang na-drive ng mas mahaba sa expressway mga padi. Hindi naman natin siya bine-baby, pero nakaka 100 kilometers na ako mga padi. Hindi pa rin bumababa yung yung fuel gauge. Well, SC-Tex. So SC-Tex na tayo. B ulit natin, high RPM. Pag kailangan mo overtake or basta kailangan mong
pumasok, gumanyan, lagay mo lang sa B, nasa power band ka. Nararamdaman ko minsan pag may nilalagpasan akong auto, medyo gumaganon-ganon siya. B. Alright. Oh, diba? Ito talaga yung literal na no gears. Kailangan mo lang apakan, wala kang control. Paa mo lang ang nagko-control. Paa mo lang ang involved. Anyway, balik ulit sa D para makatipid tayo sa fuel, dahil yun ang ating mission. BBC, Big Black Clock. Anyway, it's getting boring here. Tingnan natin dyan sa T-Flex kung anong meron. Ito ang meron sa T-Flex mga padi. Napakaluwag. But we're just driving at 100, 110. Gumalaw na pala yung ano natin, fuel gauge. Nagbawas na ng isang bar nung 110 kilometers. Dagdag ko na rin konting review pa mga padi. Rinig ko yung ugong ng gulong. Depende sa spalto, o minsan nag-iiba-iba eh. Pero ngayon hindi ko alam kung napipick up nitong GoPro. Naka GoPro mic lang ako ngayon. Medyo maugong siya mga padi. Pag may hangin na bumubuga, mararamdaman mo sa auto na gaganon-ganon yung auto, gumagalaw. Pero ewan ko bakit maganon yung auto pag nahahanginan. Saka yung suspension niya sa likod, pag nalulubak ka o yung mga potholes dito, aramdaman mo hindi siya ganun ka stable mga buddy. Alam ko torsion beam lang yung likod nito eh. Not the best suspension kung torsion beam lang, may bakal na ganun. So konektado yung dalawang gulong. Yung mga multi-link suspension or ano, mas maganda yung ganun. Kasi ito yung beam magkadikit left and right. So malubak yung isang gulong, sasabay na yung kabila. So hindi siya ganun ka stable. Anyway mga padi, enough on that technical suspension blah blah blah. Pag nagko-cruising ka, ito almost 120 kilometers per hour mga padi. Yan, 2,400 RPM. So napakatahimik. Tahimik yung makina. Ang maingay lang is yung kapaligiran, yung hangin, wind noise, gulong, depende sa surface yan, gaya nyan. Maingay. Pag medyo pumino, kanina puro hindi ganun kapinong spalto, so ugong, naririnig mo ugong. Dito kasi may pinakamahabang stretch na talagang matetest mo yung auto sa ano niya, NVH niya, noise. Ayan ingay diba? Depende sa surface eh. Ayan ang ingay Tapos yun nga, yung hangin may lakas ng hangin dito, malamang kasi open na open, kita nyo naman. Packet ng Baguio, dyan tayo dadaan sa Canon. Dito na naman tayo mga padi. Hope makapag-enjoy tayo kahit konti. Para sa isang car enthusiast, yung ganitong CVT is a little boring. Sorry for the term, but kasi hindi ka involved apak. Naririnig nyo yung makina. Minus 2 bars na tayo sa fuel gauge natin mga padi. 214 kilometers. Sarap lang dito sa Mirage, napakalambot ng suspension. Wala apak. Sumasayaw yung puwet. Gumaganon-ganon. Parang naglalambada mga padi. Ang suspension nito hindi talaga tuned for ganito, yung mga spirited driving. Wow, waterfalls. Ito, lagi ko nababanggit, paborito ko tong part ng Canon na to mga padi. Nagkaroon ako ng ganito. Actually, pareho lang naman eh. 2016 saka to. Binago lang yung mukha, yung likod ng konti. And call it a day. Mas masarap driving yung manual kasi nakailang akit na rin sa Baguio yun. Syempre mas kontrolado mo yung transmission. Parang feeling ko lang mas torquey siya. Kasi ito
di mo kontrolado yung transmission, mga padi. Ito, malalaman natin kung paano siya umakyat ng Baguio. Feeling ko lang, transmission ng nag-aano dito. Wow, yung falls, oh, ang daming tubig. Oh. B. Kung comfort at comfort talaga to. Na ganun ka lang. Steering wheel, malambot. Pero steering wheel na ito, isa rin sa mga pinakamabilis na steering wheel. Yun nga lang, it doesn't match the handling. Pag mabilis ang steering, dapat mostly sporty eh. Medyo firm ang suspension dapat eh. Ito, hindi. You know, parang may may mga tao naman talagang gusto ng ganito. Komportable lang. Hindi naman lahat ng tao katulad ko, katulad nyo na gusto a little sporty o sporty. Point A to point B tao, Mirage, yan. Ulan, kinakasal na tikbalang dito sa Baguio, sa Quezon. Mabilis yung steering niya eh. Oh, kita nyo? Yun nga lang. Hindi sila match. Para sa akin mahilig din ako mag ganyan, palit ng ganito para bagay yung para maging tight yung steering, tigasan mo yung suspension. Yung nangyari nga dun sa di ba? Umihiga na talaga dun sa Sampaguita, Burgring. At kung di nyo pa napapanood yung video na yun, mga padi, click nyo lang tong link na yan, yung nag-pop out na yan. Kaya nilagay ko rin yung link sa description box dyan sa baba. Click nyo lang para mapanood nyo yung performance driving natin dito sa Mitsubishi Mirage. May kanya-kanya tayong opinion. Maaaring magalit kayo sa sinabi ko. Yung iba naman, sang-ayon. May ganun naman eh. Kasi di ka ma-involve, mga padi. Di gaya nung sa Bios na 1.3 XLE, di ba? May paddle shifters. Involved ka pa rin kahit hirap siya umakyat ng ng Baguio o ano man. At least nalalaro mo yung transmission. Ito hindi, aapakan mo lang talaga. Tapos di mo pa maintindihan minsan kung ano gagawin niya. Kaya, patay aircon. Transmission talaga. Sagad na yung pa ako sa sahig eh. Unless pag bini mo, pag akyatan talaga or gusto mo ng medyo performance driving, lalagay mo sa B. Kaso sa normal driving, pag nasa D lang siya, mga padi, ayaw niyang pumiga ng gusto ng ganito kahit apakan kung ganyan. Pipiga, sobrang nagre-review pa rin ako BBC tayo, inaano ko lang yung mga mga pros and cons, dinadamay ko na rin sa BBC natin. At hopefully nga makapag-BBC to dahil palipat-lipat ako minsan B, normal drive mode. Kung ikaw naghahanap ng bagong sasakyan na bago ka lang sa sasakyan, wala kang alam, marunong ka lang mag-drive, no-brainer to. Pero dito sa test na to, malalaman natin kung gaano katibid talaga to kahit medyo apak-apakan ko. Kasi kailangan ko talaga apakan eh. Sabihin ko na lang na yung CVT niya is not that tuned for sports driving or hindi siya pang spirited driving. Tune talaga to pang fuel economy. 6.5 liters per 100 kilometer. Mababa pa rin yan. Ito yung niyan, conversion. Baliktad kasi. But at least it's comfortable, mga padi. Yeah. And tight ang steering. Lambot.
Balik natin sa D. Yan, para eco mode. Tapos traffic. Yan, ang traffic. Sinasabi ko na. Update na rin mga padi dito sa ginagawa dito sa Canon. Ito na oh. Parang tunnel to eh. Kaya merong one way ano, I mean one at a time passing. Pero hindi naman traffic na ano, wala pa yung mga tao. Malamang mamayang gabi or bukas pa yan. But anyhow, dyan tayo sa Matatarik. Ito na ang Matatarik mga padi. Malapit na tayo sa Layon pag ganyan. Maakit naman. Yun nga lang, kahit nakabaon na yung pa ako. Nabawasan na rin pala tayo ulit ng ano, ng fuel. Ng 1 bar, 3 bars na nawawala sa lifeline natin mga padi. Ayan, 3 bars. Matatarik na dito. Subukan lang natin sa normal driving mode. Although nasubukan na natin dun sa Siko o dun sa Sungay. Ito, sobrang tarik nito eh. Sagad na yung pa ako niyan mga padi. Bakit naman? Ito pa isang Matarik. Paano na kaya kung 5 kami dito? Bakit naman? Yun nga lang, not by, alam mo yun, yung talagang hahatake niya yung auto na malamya kasi yung transmission eh. Gawin natin sa B. Ano mo gagamitin ngayon yung B? Naulan pa ang Baguio. Baka pagbaba eh doon na kami sa ano, sa Asinburg Ring naman tayo pagbaba. Hindi pa sigurado mga padi. Pero ang sigurado lang, bukas hindi namin gagamitin to dahil coding to dito sa Baguio. Hindi nagpapaano si Mayor ng ano dito kahit holiday eh. Walang off ang coding. Pag nasa B, okay lang. Tapos ganito yung weight. Dalawa lang kami ni Commander-in-Chief. Okay naman. Matarik. Bakit naman? Di bale, packet naman to eh. Kaya talagang mas malakas sa gasolina. Pero pag pababa na tayo niyan, gravity is our friend na naman. Mas matipid yun. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Okay, view deck. Diretso na tayo sa hotel. Dito na tayo mga padi. Ayan ang ano, 249.3. Nag half tank siya. Tapos ang calculation niya sa range niya is 180 kilometers, 7.1 liters per 100. Bale, hindi na namin gagamitin to ngayon mga padi. Magta-taxi na lang kami. Tumaas pa kasi naka-incline kanina, kaya siguro tumaas pa, nadagdagan ng bar. Hindi na namin gagamitin to. Kung lalabas man kami, magta-taxi na lang kami para mapaabot natin to dun sa Manila, dun sa pinag-aanohan namin gasolinahan sa QC, sa EDSA. Anyway mga buddy, I'll see you tomorrow morning pag pauwi na kami ng Manila. Alright? Good morning mga buddy. Actually magto-12 na. Yan.
So di naman namin na ginalaw yung auto. Ito pa rin yung fuel natin. Yan pa rin yung fuel. Diba naging 5 bar ulit siya. Tapos trip A is 249.3. I hope makabalik tayo sa QC. Range 190. Ang biyahe namin dito is 249.3 kilometers. Sana umabot. Sa Asin pa naman tayo dadaan dahil coding to ngayon. It's Friday. So hanap tayo ng mga dadaanan na hindi kami mahuhuli. Anyway, Asin. Welcome to Asin mga padi, where gravity is our friend. Sa first 3 quarters, woo! Nag half tank na naman yung fuel gauge natin Ang imis makabalik nga tayo ng QC na hindi nagpapa-refuel. Tingnan natin kung gaano katipid tong Mirage. Pag mga ganitong slow driving na sharp turning, okay ang handling niya. Pero pag medyo may push na mga padi, doon mo na mararamdaman yung pagiging bangka niya. Wow, niyata nag-asin, sarap. Thank you. Woohoo! Woohoo! Malayong route nga lang to mga padi. Kaso no choice Mahuhuli ako ng coding sa sentro pag doon kami dumaan Kaya we're here. Saka okay naman dito lambot na suspension. Gumaganon. Okay. Eto na yung jump. Tingnan natin kung ano mangyayari. Right. Yeah. Lambot na suspension. Umahalo. Yes. Alright, Asin Tunnel 2. Asin Tunnel 1. Alright. Diba? Tibay itong tunnel na to mga padi. Lumindol nung wala nangyari dito. 1991. Talim niya lumiko nga lang humihiga. Dumuduyan, humahalo. 267 kilometers on the clock. Natin. Okay naman yung goma niya. Doing 70 kilometers.
Tingnan natin, huwag natin prenuhan. Ito pa. Tingin ko. Lambot lang eh. Sarap siya, komportable eh. Pero minsan nakaka-nervyos na sa lambot. Ay! Tuloy sa isiman. Akala niya, katapusan niya. Woohoo! Okay. Ito, akyatan na naman dito. Maakit naman. Naka-normal driving mode lang ako niyan, buddy. Mga buddy. D lang, D. Para hindi siya kumain ng gasolina ng husto. Ay, ba yan? Falls. Alright. Nagka-landslide dito. Grabe. Tindi oh. Muho yan. Hindi ko inaapakan. Maho naman. Mana ulit. Lambot. Lambot talaga. One hand. Lambot din naman ni Bella. Pagod na ako mga buddy. Anyway, teleport. Tayo mga buddy. Lapit na tayo sa baba. Yeehaw! Woohoo! Ang lambot! Lambot! Minsan scary na yung lambot niya eh. Pag medyo high speed na, gumaganon-ganon eh. Andito na tayo sa iconic na tulay. Pag aakit ka ng asin. Yan! Yeah! Wow! Talaga, gumaganon-ganon. Hop! Yamani! 284.5. Nasa gitna pa rin yung fuel gauge natin mga buddy. Yung upuan, wala pang walang pang salo. Try natin yung mga high speed cornering dito. Woohoo! Mga sweeping corners. Understeer. Anyway, T-Flex na tayo mga buddy. Hindi naman nagbago yung fuel gauge, half tank, at least a gauge. Pero hindi ko alam kung gaano na lang karami yung nasa tangke niyan. Maluwag naman ngayon ng pauwi, feeling ko lang. Kasi it's Friday,
Pero kami, pabalik na kami ng Manila kasi kahapon pa kami pumunta dito. Tingnan natin kung aabot yan. Tingnan natin yung range. Ayan na yung trip A natin. Hindi ko naman pinapalitan. Hindi ko naman nare-reset. Range is 230 kilometers. Mukhang may pag-asa tayo. Update lang mga buddy. Update! Nagbawas tayo mga buddy after 355 kilometers. Saka lang bumawas yung fuel gauge. So we have 3 bars. 3 bars left. Nasa T-Flex pa rin tayo. Tingnan natin yung range. Range 300 kilometers daw. Pero syempre depende yan sa apak mo, sa traffic. Pero for now, ang takbo ko is 100, 110, puro ganun lang. Saka yan, drafting, kakatipid ka rin yan, draft ka dyan. Syempre, ingat ka lang. Pag masyado kang malapit, baka mamaya biglang pumreno yan. Talaga pinalalagpas ng 120, 110, 100, ganun lang tayo mga buddy. Kaya, update! 401 kilometers mga buddy, 3 bars pa rin. Tindi nito. Grabe tong sasakyan na to, tipid 3 bars pa rin, no? Nasa SC Tex na ako, kakapasok ko lang ng SC Tex mga buddy. Maapak ko sa throttle, very light. Lagi lang nakailaw yung eco light niya. 110, 2,400 RPM. Tahimik naman dito yung makina. Very calm, yun lang. Pag naiiba yung, ayun nga, yung surface, maugong yung gulong, depende sa surface. Walang crosswinds. Nung papunta tayo, may crosswinds. Kaya rinig na rinig mo yung hangin. Pero ngayon, wala, tahimik eh. Okay naman, very comfortable for a long drive. Yun nga lang, kita nyo naman kanina yung medyo ginawa natin dyan sa Asinburg Ring. Konting push sa suspension, understeer, kasi sobrang lambot eh. Lambot ang suspension niya mga buddy. But anyway, update. NLEX na tayo mga buddy. Di pa rin nababawasan. 3 bars pa rin. 400, almost 430 kilometers. What a view. What a view. Wow. Excited ako malaman kung ano consumption nito. Yung real world consumption niya. Yung fuel tank ko, automatic. Tapos, i-divide natin dun sa, syempre, total of kilometers na tinakbo. Di-divide natin dun sa liters na may kakarga. Same din ang gagawin natin. Trigger 1, double automatic. Pagdating natin dun sa gasolinahan mamaya, ganun din ang gagawin ko para malaman natin yung... Speaking of 430, ayan na, nag 2 bars na. NLEX. Hello, Arayat. Update na lang tayo ulit maya-maya mga buddy. Update! Nakarating tayo dito mga buddy sa NLEX exit. Nandito tayo sa Bukawi. 2 bars. Napakatipid nitong sakyan na to mga buddy. 2 bars pa. Tapos since wala nga tayong easy trip load or cash lang ako. Ayan, consider it as traffic. Kanina pa kami dito. Siguro mga 10-15 minutes na rin sa traffic. At 2 bars pa rin siya. I believe makakarating na yan doon sa paroroonan natin. Doon sa Petron mga buddy. Nasa EDSA na tayo. Malapit na tayo. Kaka 1 bar niya lang. At 514 kilometers. Oo, grabe tong auto na to. Excited na akong malaman kung ilang kilometers per liter ang consumption nito. Although yung driving natin is medyo conservative, 100, 110, yun naman yung legal, di ba? 42 liters tong Mirage, yung 1 bar na yan siguro, kung road to ubusan, baka kaya pa niya ng 600 kung conservative driving, no? Well, anyway, malalaman natin yung consumption dyan sa Petron. Malapit na tayo. Pero doon na tayo sa Petron, mga buddy. Kaya mo pala ng BBC eh. Well, ayun yung Petron isa sa kabila, mga buddy. Dito tayo. Siyempre, southbound na tayo. Asan na yun? Papa full tank tayo ng extra. Yes! 517.5 kilometers.
Tagal ah. Dami. 42, oh. 33 liters. Sa pampitik. Wala na talaga. Ayun na mga padi. 33.53. So, 517.5 divided by 33.53. Oh. So, 15 kilometers per liter, 15.4 kilometers per liter mga padi. At least, consumption na nakuha ko, matipid na yan. Dito, sa range niya, sa average, tingnan natin, 5.4 per 100. Somehow mga padi, matipid na yun, 15.4 kilometers per liter. BBC, Baguio Balikan, for a total of 517.5, tapos 15.4 kilometers per liter. Matipid na yun. Although conservative driving ako, 100, 110, 120, ganun lang. Nakabalik naman si Mirage. Although this is 42 liters nga, malaki pa rin yung tangke niya. So, if road to ubusan yun, mga padi, siguro kaya ng 600 yun. At least 600 kilometers pa, kaya niyang ubusin yun kung talagang ubusan ng gasolina. Anyway, mga padi, kung nakarating yun sa part ng video na to, maraming salamat sa inyo. At kung na-enjoy nyo tong video na to, dutin nyo na yung subscribe button dyan, dito. O yan, dutin nyo ng dutin hanggang mapipi yung subscribe button. I hope you enjoyed the BBC mga padi, Baguio Balikan Challenge, hindi Big Black Clock. At kung na-enjoy nyo nga itong video na to, hit the like button, dutin nyo ng dutin hanggang mayupi yung like button na yan. At that way, sana gumana yung tinatawag na YouTube algorithm mga padi. Ang ginagawa niyan, dinidistribute ni YouTube yung mga nag-search sa YouTube ng kunyari 2024 or 2023 Mitsubishi Mirage review or Mitsubishi Mirage car review. Pasok na ako dyan as long as nilagay ko yung mga tags na yan. Baka sakaling i-distribute ni YouTube, mapanood ng iba. At hopefully they don't skip ads para naman kumita ako at makapag-rent ulit ng ibang kotse for another car review. At maraming salamat kung nakarating nga kayo sa part ng video na to, and I'll see you again on the next car review mga padi.